Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-disassemble ng system unit. Ayan, so bago tayo mag-start, ito yung mga tools na kailangan nating i-ready. Phillips screwdriver, anti-static wrist strap. Before anything else, sa pagbabaklas ng system unit, unahin natin ang safety. Makikita nyo na wala akong anti-wrist strap. Kaya ang ginawa ko na lang ay nag-alternate ako. Hinawak ko yung mga kamay ko sa system unit para makapag-discharge upang maiwasan natin yung static. Ayan, tara simulan na natin. Ibiniling ko na yung system unit. Ang una natin gagawin ay tatanggalin natin yung system case cover. So makikita nyo, tinuturo ko yung babaklasin natin gamit ang screw. Paalala, pagka ginawa nyo ito, i-make sure nyo na walang nakasaksak na electrical wires habang pinaperform nyo ito. At huwag mong kakalimutan kapag nagbabaklas ka, panatilihin mo na i-apply yung pagsasort ng mga screw para pagka ibabalik mo na yung mga components or yung mga parts ay hindi ka mahihirapan na maghanap. At ayan, natanggal ko na yung dalawang screw, so i-slide lang natin pahatak at ibibiling ko na. At maalis na natin yung cover. So itatabi ko din yung cover, and ang ginagawa kong practice ay yung mga screw, bawat parts ay dito ko inilalagay. So i-apply natin palagi yung sort. Yan. At ngayon naman, ang unahin nating alisin ay yung power supply. So makikita nyo, itinuturo ko kung ano yung power supply dyan. So makikita natin, ito yung mga connection na babaklasin natin para maalis natin yung power supply. So, andyan yung ATX 24 pin at yung mga power cable or power cord na connected sa hard disk at sa CD or DVD drive. At ayan pala, dito sa part na to makikita nyo na ang una ko munang binaklas ay yung SATA cable. Yung SATA cable na to ay connected siya sa DVD drive or CD drive papunta dun sa motherboard. So ayan, itinuturo ko. Ang tawag dyan ay yung SATA. So mas maganda yan, mas madali mong maiintindihan pagka part by part mo siyang babaklasin. Ayan, ipapakita natin sa video. So inalis ko na yung SATA doon sa connected sa CD drive. Ngayon naman ito, at aalisin natin yung SATA cable na connected naman sa motherboard. Ayan, as you can see, makikita nyo, iaangat natin. Ayan, ito yung SATA. Then ito yung sinasabi ko, palagi nyo tatandaan, dapat marunong kang mag-sort. So iniligay natin dyan yung unang SATA cable. At yung susunod naman ay yung SATA cable na nasa hard disk connected dun sa motherboard. Ayan, so makikita nyo, inaalis ko. So ipe-press nyo lang siya, may ipipindutin lang kayo dun sa part na yun para mahatak nyo siya or maalis. So ayan, iangat natin. And ayun, makikita nyo ulit, dalawa yung SATA cable. So isusort natin siya, magkasama sila. Then isusunod na natin ngayon yung power supply. So kanina itinuro ko yung mga connection. Ayan, makikita nyo. So yung SATA power cable na connected sa hard disk galing sa power supply, aalisin na natin yan. And then yung isang SATA power cable na connected din sa CD drive or DVD drive ay aalisin natin. Pati yung ATX 24 pin, yun yung aalisin natin. At ayan, para maalis mo yung ATX 24 pin ay meron ka lang ipe-press dyan. So ayan, dahan-dahan lang. Makikita nyo sa video, ipe-press natin pataas. At ayan, medyo may kahirapan alisin. At ayan, naalis na natin yung ATX 24 pin. At meron pa tayong isang aalisin na power cable connector. So ituturo natin. So ayan, makikita nyo, yung tawag naman dito sa part na yan ay yan yung 8-pin EPS na 12-volt power cable connector. So kasama siya, connected siya dun sa power supply. So aalisin natin yan. Okay, ayan. And then makikita nyo, tanggal na lahat yung mga connection galing sa ibang components ng system unit. So ngayon naman, ang gagawin natin dyan, makikita nyo, inaayos ko lang yung mga wirings. Pwede na nating baklasin ngayon yung screw ng power cable. So makikita nyo, merong 4 na screw
So pipihitin lang natin siya counterclockwise paluwag. So ayan. Okay, so ipa-perform na natin ngayon. Okay, so ulitin ko lang yung mga screw na binabaklas natin. Ang kailangan natin dyan is isort natin para pagka ibabalik na natin yung mga components ay hindi tayo mahihirapan at hindi tayo malilito kung saan natin kukuhanin yung mga screw. So yan yung mga magandang practice na dapat natin gawin. Okay, so ayan, nakakatatlong baklas na ako, yung pangatlong screw. At eto, yung pang-apat. So makikita nyo magkakatabi sila. And gaya nga nung sabi ko, yung mga screw na yan ay ilalagay natin dun sa ibabaw ng system unit case cover. So ang ginawa ko muna dyan ay ayan, itutulak ko lang yung power supply at ayan, nabaklas na natin. So ito yung power supply, ito yung itsura niya pagka nabaklas na. Ayan, so sige, alisin muna natin. Ilagay natin dito sa space ng table. Ayan, nakasort siya, nakahiwalay dun sa SATA cable natin. And kinuha ko na rin yung screw. At yung apat na screw na yan ay ilalagay natin sa ibabaw ng system case cover. And yan, at ito na yung itsura ng system case pagka naalisan natin yung power supply. So ngayon naman ang aalisin natin dyan ay yung sa hard disk. Sunod natin yung sa may DVD drive or yung CD drive. So dun sa hard disk meron siyang dalawang screw na pipihitin. At pagka luluwagan ulit, ang pihit niyan ay counterclockwise. Paalala ulit, huwag mong kakalimutan na isort ulit yung screw. At ayan, nabaklasan natin yung hard disk drive. So ang gagawin mo lang dyan ay hatakin mo lang siya unti-unti hanggang sa maalis. Ayan. So, ito yung itsura ng hard disk drive pagka nabaklas mo na siya. So, makikita nyo po ulit, ang gagawin natin dyan ay itatabi ko ulit sa gilid. Ayan. At, syempre, ganun din yung screw, naka-sort din siya para mamaya madali ko na lang din siyang makikita. Okay, so ito yung screw naman ng hard disk. At ngayon naman ay susunod nating babaklasin ay yung DVD drive. So, ganun lang din ang gagawin natin dyan. Merong dalawang screw na babaklasin. Kaya lang dito sa part naman na to medyo iba. Instead na pahatak, paatras. So, pag babaklasin natin yung DVD drive ay ang gagawin natin dyan ay patulak naman tayo. At yan, uulitin ko ulit. Paalala, panatilihi na mag-sort ng mga screw para hindi mahirapan pagka ibabalik na natin yung mga components. Ayan, pagkatapos kung baklasin, pansinin nyo, pagka paatras ay hindi mo siya mababaklas, tatama siya sa motherboard. So, ang gagawin mo dyan ay instead na paatras, patulak palabas para lumabas yung CD drive or yung DVD drive. At ayan, nabaklas na nga natin yung DVD drive. So, makikita mo, ito yung itsura niya pagka nabaklas mo na. At ayan, makikita natin, ito na lang yung mga natitira na babaklasin pa natin. Andyan yung RAM or yung memory, yung RAM or yung random access memory na tinatawag natin, pati yung motherboard. So, ang gagawin natin dyan ngayon ay makikita nyo, pinupwesto ko yung aking mga kamay, yung dalawang thumb ko. Meron kasi dyan sa gilid, ang gagawin lang natin dyan is ipe-press natin pababa. So, dito sa part naman na to, yung isa lang yung mape-press dyan at yung nasa right side ay lock. So, ipe-press ko pababa para matanggal ko yung RAM. So, ayan, pinress ko pababa. And then, hahatakin ko para maiangat natin unti-unti. Ayan, nabaklasan natin yung RAM or yung random access memory. Ito yung itsura niya pagka nabaklas mo na siya. So, ayan, ang gagawin natin dyan ay itatabi muna natin yung RAM. Ayan. At ngayon naman, ang susunod nating babaklasin ay yung CPU pan at saka yung heatsink. So makikita nyo, ayan, meron akong tinuturo dito, yung connection dyan.
hahatakin lang natin pa itaas. Ayan. At sa CPU pa naman, may ipe-press lang tayo dyan para mabaklas. At ayan, makikita nyo, ayan. So, inangat ko na yung CPU pan with heatsink. So, itabi muna natin. At ayan, pagkatapos nating alisin ng CPU pan, makikita na natin yung CPU or yung Central Processing Unit. So, baklasin natin. So, itataas lang natin yan, yung nasa gilid na yan. Ayan. So, pagkatapos yan ay pwede na nating maalis yung CPU natin. At ayan, ganyan yung itsura ng CPU pagka nabaklasan na natin. Okay? So, pagka itinabi natin siya sa gilid, ang gagawin natin dyan ay pataob ang gagawin natin para safe ang CPU natin. Ayan. At ayan, so makikita natin, ito na yung huli na babaklasin natin, yung motherboard. So, actually meron pa dyan yung CMOS battery, pero hindi na natin siya babaklasin. Yung motherboard na lang. So, dito sa pagbaklas ng motherboard, meron tayong kailangan i-consider. So, yung mismong front panel switch na makikita nyo, ayun o, itinuturo ko. So, yung connection na yon na itinuturo ko na yan, yun yung front panel switch para sa power, reset, and meron din tayong tinatawag na connection para sa USB at sa audio para gumana. Ayan. So, babaklasin ko na yung sa USB. And kasunod yan, babaklasin na rin natin yung audio. Okay. At ngayon naman, yung sa connection ng front panel switch ay babaklasin na rin natin. So, ang ginagawa ko dyan, pagka babaklasin ko yan, ay hahawakan ko siya ng sabay-sabay at hahatakin ko, and then hindi ko siya bibitawan kasi pwede siyang mabaklas. So, pwede mo siyang i-tape para hindi siya maghiwa-hiwalay, at kasi pagka nagkahiwa-hiwalay yan, yung sequence yan ay pwedeng magbago, at pag namali ka ng kabit ay hindi bubukas yung system unit mo. Okay, so ayan, nabaklasan na natin. At ayan, mapapansin nyo, nilagyan ko na muna ng electrical tape para hindi siya maghiwa-hiwalay. Ayan, baklas na yung mga connection na nakakabit sa motherboard. So, yan yung front panel, USB, tsaka yung sa audio natin. So, ngayon naman, pwede na natin siyang baklasin. So, merong 4 na screw yung motherboard. So, pipihitin natin ulit ito pa counterclockwise para lumuwag. At paalala, yung pagsosort ng mga screw ay wag na wag mong kakalimutan. At ayan, nabaklas ko na yung 4 na screw. Pwede na natin iangat yung motherboard. Ayan, so dahan-dahan lang. Okay. So, iangat ko na yung motherboard. Ito yung itsura ng motherboard pagka baklas na siya. At ayan, natapos na natin baklasin yung motherboard. So, baklas na lahat ng components or yung parts ng system unit. At ayan, dito natatapos ang ating video tutorial. At kung natuto ka, ay huwag mong kalimutang i-like and subscribe ang aking channel para sa mas marami pang video. At kung may tanong ka naman, maaari mo itong i-comment para masagot natin. So, yun lang. Maraming salamat.